Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Naku po mga kabibig, eto na ang nagbabagang balita tungkol kay Dan Fernandez. Naku, what's going on? What's happening with Dan Fernandez versus ni Atty. Topacio mga kabibig? Eto na kabibig. Dan Fernandez makukulong, matatanggal bilang congressman. Naku, ano ba namang klaseng chismis yan? Ito kasi kabibig, sinampahan ng kaso ni Atty. Topacio sa Committee. Sinampahan ng ethics complaint si Congressman Dan Fernandez. Naku po, sinampahan si Laguna Representative Dan Fernandez ng ethics complaint sa House of Representatives. Ayon kay Atty. Fernando Topacio, isinampa ang reklamo dahil sa umano'y conduct unbecoming ni Fernandez sa Quadcom hearing kaugnay ng Pogo. Sa Pogo. Yung andun si Cassie, ganon. Matatandaan na dawit sa naturang pagdinig ang kliyente ni Topacio na si Cassandra Leong. Kaya sabi ko si Cassie eh, 'di ba? So heto mga kabibig, ang nangyari, nag-explain si Atty. Topacio kung bakit na sinampahan si Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez. So, makinig tayo sa explanation niya, kabibig. Okay? I think si Dan Fernandez nagsalita na rin hinggil sa kasong isinampa ni Atty. Topacio. Okay. Congressman Fernandez, pwede Okay. So, yung mga excited dyan. ethics complaint against Congressman Danilo Ramones Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez, or Attorney Google. What? Atty. Google? Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga Pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat, di ba na-stress si Cassie, no? Di ba si Cassie na hospital kasi na-stress daw? Di ba? Nangyari yon parang niya, house arrest ba yung nangyari kay Cassie? O nakalimutan ko na kabibig ha. So, ito yung gustong tawag dito, gustong makamit ang katarungan ni na Atty. Topacio at Cassie. Ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez,
Bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because Correct. number one, they are lawmakers. Correct. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Correct. Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google. At mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, congressman na abogado, ano ba ang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings, civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Si Atty. Topacio, no, ang galing niya. Kasi natapos na yata ang hearing ng Pogo. Tapos na, tawag dito, parang hindi na, parang labas na si Cassie Ong sa Pogo. So napalawang sala si Cassie Ong. Ngayon, ang nangyari, time to revenge, 'di ba? Time to sampa-sampa ng kaso kay Dan Fernandez. So ito yung ginawa ni Atty. Topacio. Parang nanggigigil sa Atty. Topacio. Sige lang kasi, sige, attend ka lang ng hearing, sige, i-contempt ka, go lang. Kasi pag katapos ng Pogo na ito at maabsuelto ka sa Pogo na issue na yan, it's time for us to take an action. At ito na ang ginawa ni Atty. Topacio. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number two, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client, but of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number three, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Diba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro papakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng Pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin yan, ayaw nilang makausap sa abogado. Bago, tatakutin nila para magsalita against the right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, i-grant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan. Ang dami palang mga nilabag ni Dan Fernandez kung totoo at may ebidensya or kaya ang ihuhukom ng House of Ethics nito, no? Ethics Committee.
Naku, kung mapatunayan na itong mga ni-mention ni Atty. Topacio ay nilabag ni Dan Fernandez, ano kayang parusa niya? Sabi ng isang netizen dapat makulong daw. Grabe naman kayo makulong. Baka pwedeng pag-usapan lang ito, kabibig, 'di ba? Kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng legislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint mo kasi sila din yan. Si Congressman Espares ang head ng Committee on Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Correct. Although I doubt the benefit. Truly, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo dito. Otherwise, gagawin nilang palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat. Naku, baka si Grijaldo, si Wilkins, baka magsasampa din ng kaso sa House of Ethics. We don't know, di ba? Kasi naramdaman din nila na parang we don't know kung ano nararamdaman nila kasi tayo naman nakikita natin ang Quadcom. Kung tayo si Wilkins or si Grijaldo, ramdam din natin na nasasaktan sila, parang na-violate ang kanilang rights. Naku, si Atty. Topacio talaga ang nagbigay daan parang he opened the mind, the eyes, the opportunity for those resource person na pwedeng magsampa ng kaso sa Ethics Committee Ikaw, ang una talaga nagsampa si Atty. Topacio talaga, no? Baka may mga sunod-sunod pa. Of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women, kaya nga honorable ang tawag sa inyo Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang i-police ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies? Para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo. Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. An ethics. Nako, may patutunguhan kaya itong kaso ni Atty. Topacio. Yung kaso nga ni Franz Castro sa House of Ethics na dapat matanggal, wala pang ang news noon, di ba kabibig? So malay natin, ito yung mag-o-open up, ito yung posibleng may mangyayari, di ba? Sabi na isang netizen si Gi Sean Shim, yan pati si Paduano at Abante dapat may maikaso rin, sabi niya. Nako, darating din yan, sabi na isang netizen. Nako kabibig, ano ang iyong opinion tungkol dito? Grabe. As in, pinag-uusapan nito. Pero si Dan Fernandez, mga kabibig, nagsalita na rin. So ito ang sabi ni Congressman Dan Fernandez, ang kanyang reply para kay Atty. Topacio. Ito karapatan po niya yan. Pagbigyan po natin. Wala namang problema dyan. Kung may violation tayo, di mag-desisyon ang committee, ganun ka-simple yun. Harapin natin lahat yan. Diba? Very confident si Representative Dan Fernandez na kaya niyang harapin lahat.
So, ayun mga kabibig, yun ang statement ni Dan Fernandez na harapin natin yan lahat. Hindi naman tayo nagtatago. Kung ano ang posibleng mangyari, mangyari. Kung meron tayong violation, edi may violation tayo. 'Di ba? Sabi niya, ganun lang ka-simple ang magdesisyon ang House of Ethics. 'Di ba? Sabi ni Bong Castro, go Atty. Topacio, you let them know that they are not the investigator, an outright judge. Dapat magkaroon ng mabigat na example para sa pang-aabuso ng mga tuwadkom na yan, sabi ni Bong Castro. Taga Laguna ako, wag na iboto si Dan Fernandez kahit anong posisyon para matanggal ito sa politika. Yabang ni Attorney Gogol. Sabi naman, may paglalagyan to. Laban lang laban lang Dan Fernandez, andito lang kami. Dapat lang panagutin. Feeling bright, rabaning tawhana. Omnipotent, hiding behind the coat of Tambaloslos. Sabi ni Eneria Rainville. Daig nyo pa ang nasa korte, sabi dito sa isang netizen na kayo ang magpapakulong at magpa-cite in contempt sa mga resource person. Pag di nyo gusto ang sagot at di tugma sa gusto nyo may sagot, nakahanap tuloy kayo ng katapat. Nako mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating lebak-lebak for the day. Ano ang inyong opinion dito? May mangyari kaya sa kaso ni Atty. Topacio laban kay Dan Fernandez? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.